Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, mananagot na. Breaking news, just in, delikado to. Senator Zubiri, bumwelta na. Senator Bato, nagsalita na. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo mga kababayan ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Ito po ay update sa ating napansin doon sa pagbitiw ni dating Senate President Mig Zubiri. Okay? Ang una nating pag-uusapan ay itong si Senator Bato de la Rosa. Inamin niya, okay? May inamin siya bakit napaiyak siya noong time na nagbitiw ito si Senator Zubiri. Okay? In-explain ni Bato de la Rosa bakit siya umiyak. Okay? Yan, mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Senate President, bagong Senate President Chis Escudero. May inamin itong si Chis Escudero tungkol dito kay Mig Zubiri. Okay? Yan, malalaman nyo yan mamaya. Ano ba itong inamin ni Chis Escudero tungkol dito kay Mig Zubiri? Okay? Yan ang pangalawa nating pag-usapan. Pangatlo nating pag-usapan ay itong si Senator Amy Marcos. May interview ito tungkol sa nangyari sa gulo sa Senado. Okay? Pakinggan natin si Senator Amy Marcos at meron akong napansin tungkol sa kanya. Parang umiiwas lamang po sa issue itong si Senator Amy Marcos. Mamaya i-explain ko itong tatlong topic natin. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at i-share itong ating video, itong ating live sa Facebook at sa YouTube ha. Mag-like and share para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay natin i-like at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe, paki-follow sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow at subscribe na ba? So simulan na natin. So yung pag-iyak ni Bato de la Rosa is may halo yon na nahiya siya kay Mig Zubiri. So i-play natin itong video na ito para maiintindihan po natin bakit nagkaganon. Bakit bumoto si Bato de la Rosa dito kay Chis Escudero. Okay? So let's play the video. Pasok, Bato de la Rosa. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na nahiya siya kay Senator Mig Zubiri nang sumuporta siya ng biglaan kay Senator Chis Escudero. So, sa madaling salita, biglaan yung pag-vote niya kay Chis Escudero. Okay? That's why umiyak siya kasi kahit hindi bumoto si Bato de la Rosa, kahit hindi siya boboto kay Chis Escudero, talagang ang planado na talaga na si Chis Escudero yung maging susunod na Senate President. So yung pagboto ni Bato de la Rosa, parang na-force na lang siyang magboto kasi wala na nanalo na si Chis Escudero sa botohan, no? Kasi mga ilang votes lang, 'di ba? Kailangan lang ng 13 votes, okay? So ayun. So 13 votes na kaya si Bato de la Rosa hindi na siya pinilit doon, okay? Play. Teka muna. Play. Para maging bagong Senate President. Kahapon, May 21, hindi mapigilang maging emosyonal Ma'am Nelsky, ayan, present yung ating isang moderator. ni Senator de la Rosa ng pasalamatan ng dating Senate President sa kanyang suporta. Ayon sa mambabatas, last minute na siyang pumirma sa resolusyon. Klarong-klaro yun ha, last minute na si Bato de la Rosa na pumirma doon, na nag-vote siya kay Chis Escudero. Last minute, okay? Para suportahan si Senator Escudero nang makapagdesisyon o mapagdesisyonan niyang sumama na sa mayorya. Alam nyo, bakit napaiyak si Bato? Isa sa mga analysis ko dito, kung matatandaan po natin, si Senator Bato de la Rosa po ang nangunguna
na paimbestigahan itong PIDEA leaks na ito. Unang-una, magpapasalamat tayo kay Sir Bato de la Rosa. Kasi gumawa siya ng hearing tungkol dito sa lumabas na PIDEA documents na talagang pinaalam ni Bato de la Rosa na may ganitong dokumentong nag-i-exist. Which is, this is very important dahil po nakalagay doon ang pangalan ng ating presidente ng Pilipinas. Alam ni Senator Bato de la Rosa na dapat malaman ito ng taong bayan. So unang-una, dapat magpapasalamat tayo kay Bato de la Rosa. Ayan, Bundaberg Farming Vlog. Ayan, maraming salamat sa $4 po. Maraming salamat. Australian dollars, $4 by Bundaberg Farming Vlog. Ayan, gawin ko na itong moderator. Ginagawa ko kasing moderator yung nagpapakape kasi para matatandaan ko sila. Okay? Na lagi kong mapapasalamatan. Mahalaga sa akin yung mga sumuporta sa ating channel kasi po para ma-improve natin, isa rin sa aking layunin, ma-improve itong aking studio. Okay? Para tuloy-tuloy na ang ating mga araw-araw na talakayan. Okay? Maraming salamat, Bundaberg Farming Vlog. Taga saan ka ba po? Ayan, standard moderator. Okay. Maraming salamat po. Okay. So, nawala na ako. Si Bato de la Rosa po, isa siya sa mga instrument para maiparating sa taong bayan na ang ating presidente is involved sa dokumentong ito. Okay? At si Senator Bato de la Rosa, isa sa mga pinanghawakan niya doon is naniniwala siya na yung dokumentong yun ay totoo. Okay? Kasi nga, if you will try to check the document, Xerox copy yun. Tapos may butas, in-explain ko na ito nandoon sa, nakita yung fastener doon. So meaning to say, ito ay compilation na Xerox. Okay? So mapapansin mo talaga na this is an old document na Xerox copy at nilabas ngayong 2024. Okay? Pero ngayon, hindi na mahanap-hanap sa PIDEA. Okay? At hanggat ngayon rin, hindi rin ito inamin ng present administration na itong PIDEA. Okay? Hindi nila inamin na nag-i-exist yan. Sa totoo lang, baka naman talaga hindi nag-i-exist kasi wala na dyan. Hindi na matagpuan. Ang tanong dito, sino ang may hawak niyan? So, unang-una, nagpapasalamat tayo kay Bato dyan. Dahil kung iba pang senador dyan, hindi talaga ito hiniring. Hindi ito binigyan ng pansin. At nagpapasalamat itong si Bato, kaya nga umiyak siya dahil pinagbigyan, si Bato de la Rosa, pinagbigyan siya ni Zubiri. Hinayaan siya ni Zubiri na magproseso yung hearing. Diba? Kasi ang Senate President has the right na kukontrolin niya ang mga hearing na ito. Pwede niyang sabihin, Bato de la Rosa, stop that hearing. For whatever reason, pwedeng mapahinto ni Zubiri yung hearing na yan sa PIDEA. Pero anong nagawa? Wala. Hindi na. Hinayaan lang po ni Zubiri. Kahit si Zubiri, kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos at that time, hinayaan niya na yung hearing. Ang reason ni Zubiri for transparency, na mapakinggan, malaman ng taong bayan kung ano ang laman ng hearing na yan. So ako nagpapasalamat din kay Zubiri. Kaya napaiyak si Bato de la Rosa noong bumitiw na itong si Zubiri. Ngayon na si Chis Escudero ang Senate President, ngayon hindi ko lang alam kung ano na ang magiging mangyari dyan sa hearing na yan. Okay? Klaro-klaro yan Bundaberg Farming Vlog, taga Samar po. Taga Samar ka pala. Okay. Shout out sa mga taga Samar dyan, headed by Bundaberg Farming Vlog. Ayan, maraming salamat po. Ayan, yung ating mga moderators, welcome ka na, Bundaberg Farming Vlog. Okay. Kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob, parang nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. So napahiya, ang Bato lang is hindi niya natuloy yung paninindigan nila kay sino ba to, si Zubiri. Okay, siguro may pinag-usapan itong si Zubiri at si Bato na talagang this is for the taong bayan. No, gagawin ko ito para sa taong bayan. So si Zubiri naman sumuporta siya kay Bato, di ba? Napaiyak na lang siya kasi yung mga plano nila hindi natuloy. Parang ganun yung mga, hindi ko lang masabi kung ano yun in particular, pero parang ganun ang daloy ng kanilang prinsipyo itong dalawang. Pero mga kababayan, marami po ang nagtatanong kung talagang Bato pa rin ba itong si Senator Bato de la Rosa. Sinasabi ng iba baka buhangin na ito.
Ha? Kasi umiyak eh. Umiyak po sa sa Senado. Ha? At sabi nga ni Zubiri, niyakap pang asawa ko. Ha? Pero pumirma rin naman pala. Nako po. Ha? Pwede bang hindi siya pumirma? Ang iba kasi nakaalyado talaga ni Zubiri, mga kababayan, hindi naman pumirma. Instead, nag-resign po, no? Sa kanilang pinamumunuan na komite. Ha? Sabi nila, para ipakita yung suporta kaya Chis Escudero, no? Para makapag-reorganize ng mga chairman sa bawat komite. O dapat kung kung ganun naman pala, dapat pag ganyan lahat mag-resign. Diba? Para talagang ma-reorganize. Para sa akin personally mga kababayan, para kasing opinion lang ito na iputan po sa ulo itong si Senator Zubiri ni Senator Bato de la Rosa. Yan ay opinion ko lang mga kababayan sa ginawa niya. Umiyak pa naman pero pumirma pala dun sa pagpirma niya against dito kaya Zubiri para mag-resign, no? So kayo, anong take niyo dyan mga karibin natin? Lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion. Pero para sa akin po, para talagang para sa akin dapat kasi kung talagang solid po, no? Ang inyong paninindigan, samahan, dapat nag-resign din po kayo or something na hindi niyo pinirmahan yung nila kay Zubiri, di ba? Para mapalitan. Di ba? Well, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, pero sa akin yun po ang opinion ko. Parang insulto po ito kay Zubiri. Pero wala tayong magagawa kasi ganyan talagang politika mga kababayan. Ang taong to. Kaya napaiyak si Bato de la Rosa. Okay? Di kaya hawak ni PRRD yung documents? Novjak, malayo yan na hawak ni Presidente Duterte ang dokumentong yan. Alam niyo ba kung bakit? Nakita yan, ang mga dokumentong ito, nung panahon pa ay mayor pa si Duterte. I think 2009. Nakita yan ni Duterte. Kasi, ang PDEA raw, kasi ito yung sabi, ang PDEA, meron yung mga list of names kung sino yung mga high profile na involved sa mga ganitong bagay. Ngunit, subalit, dito mga kabayan, hindi ko naman pinasisunungalingan yung sinasabi niyang hindi hawak ni PRRD, no? But, for me opinion lang po ito mga karibin natin. No one knows. No one knows kung nasaan po yan at baka kung sinong may hawak. Di ba? Ang alam lang natin, naging presidente din si PRRD. Which is, baka talagang may access po siya dahil yan po yung yan po yung kampanya niya, di ba? War on drugs. So, who knows kung may hawak ba si PRRD na ganyan or wala. Wala pong nakakaalam, di ba? Si Duterte po ay hindi po nangingialam sa mga senador o kung saang-saang lugar kasi at that time, mayor lang po siya. Meaning, ang kanyang pinakialaman ni Duterte ay yung kanyang baluarte lamang po, yung Davao City. So, nakita lang niya, Duterte, nakita niya yung pangalan ni Bongbong Marcos at that time. Okay? So, kaya nga, nung time na kumpanya, yung the last election, nung nanalo itong si PBBM, sa kampanya ni Duterte, talagang hindi ito nagsisinungaling na nakita niya talaga. Diba? Yun naman talaga ang sabi niya. Nakita niya. So, siguro, itong si former President Duterte, talagang babanggitin niya yun kasi yung programa niya nung time na siya ay presidente is tungkol pa naman dito sa pagsugpo ng bawal na gamot. So, kailangan niya talagang ipaalam sa taong bayan na merong tumakbong presidente na gumagamit. Yan ang kanyang pinatakbo at pinaalam sa taong bayan. Kasi it will be, sabi nga nila, it will be a failure on the part of former President Duterte na hindi niya ipaalam sa taong bayan at siya pa naman ay nagpapatakbo ng programang pagsugpo ng bawal na gamot. Di ba? Yan naman talaga ang dahilan, kung tutuusin, yan ang mga reason bakit nanalo si Duterte. Di ba? If you will try to
analyze, yan ang reason bakit nanalo si Duterte. Dahil nagustuhan ng taong bayan ang kanyang promise na kapag siya ay mapresidente, talagang isusolve niya itong problema ng bayan natin. Ang tungkol sa bawal na gamot na ito. Okay? So, yun na po, at least alam natin na si Senator Bato de la Rosa, kahit matigas ito, kasi binabatikos kasi ngayon si Senator Malambot Bato de la din. Rosa. The reason na binabatikos siya kasi ayaw nilang makita si Bato na iiyak, ayaw nilang makita si Bato de la Rosa na malamya, ganun, okay? Ang sa atin lang, ito yung aking masasabi dyan. Ang isang lalaki po, kahit matapang yan, ang tunay na lalaki ay marunong umiyak. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan ha? Ang tunay na lalaki ay marunong umiyak. Nako po. Well, anyway, lahat naman may karapatang umiyak, di ba? Ang tanong na lang ngayon, pero mas advantage na ito ngayon ha, for me mga ka-review natin, mga kababayan, opinion lang ito. Mas advantage na po ito ngayon para kay Zubiri mga ka-review. Kasi makakagalaw na po siya ng kung ano mang gusto niya, di ba? Wala na pong pipigil tulad po ng pagiging Senate President niya, di ba? Umamin naman siya na may mga mas makapangyarihan pa sa kanya na gusto siyang pigilan, no? Sa kanyang mga ginagawa. Well, ngayon po, ano ka na? Malaya ka na sa kung ano mang gusto mong gawin na Senator Zubiri. Congratulations. Malaya ka na po kung ano man ang gusto mong gawin. Ipagpatuloy nyo yung PDLX na yan. Kung gusto, ano ba, membro ba si ano? Kung membro ka, kung saan ano kang membro, talagang ilabas nyo ang katotohanan, di ba? Senator Migs Zubiri. Yan mga kababayan, ano man pong inyong opinion dito kay Senator Bato, no? Na umiyak nga. Pagbigyan na po natin Senator Bato kasi ang tunay na lalaki daw ay umiiyak. Yeah? Pero yun nga, ang sabi ko kanina, napunalang ng mga kababayan natin na parang hindi na bato si Bato. Buhangin na, nadurog po ang puso, no? Ni Senator Bato de la Rosa. Yan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ko po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming